Sa nakaraan nating video natapos tayo kung saan ay inabisuhan ng ating bida ng system meron itong nadetect na malakas na enerhiya. Sa kailaliman ng Luotian Secret Realm, ang dakilang Grand Luo Immortal Tree. Makikita natin na may imahe ng mga nilalang doon. Hinog na sa wakas ang Grand Luo Immortal Fruit at makikita natin ang isang nilalang habang napapalibutan ng malakas na aura. Mungkahi ng mga halimaw habang nakatingin ito sa gintong liwanag, ngunit ang paglitaw nito ang siyang nagbukas ng Secret Realm, dahilan para makapasok ang mga tao sa ating lupain. Kailangan natin silang harapin, mungkahi ng chieftain ng Stone Tribe. Sinasabi ko, ang paglamon sa Grand Luo Immortal Fruit ang dapat mauna. Tugon ng chieftain ng Beast Tribe: kapag nakain na natin ang prutas, makakamit natin ang Grand Luo Immortal Body. Pagkatapos nun, ang mga mananakop na yan ay magiging mga langgam lang sa ilalim ng ating mga paa. Mungkahi ng chieftain ng Feather Tribe, pero ninakaw ng puting balahibong daga ang prutas, ni isang kagat, di natin makuha ngayon. Tugon ng chieftain ng Scale Tribe: ang pagkahinog ng prutas ay masyadong biglaan, kahit tayo'y nabigla. Mungkahi ng chieftain ng Horn Tribe: kinain ng daga ang prutas at nakamit ang basbas ng Grand Luo Tree. Kung aatakihin natin siya ngayon, tiyak na gag-antay ang puno. Tugon ng chieftain ng Wood Tribe: maghihintay tayo hanggang matuno nito ang prutas, saka natin siya huhulihin at i-refine ang kanyang esensya, sa ganang paraan, patas ang lahat. Mungkahi ng chieftain ng Beast Tribe: babayaran ng mahal ng galit na dagang yun ang kanyang kasakiman. Nawawala na ang liwanag, malapit na niyang matuno ang prutas. Kasunod nito ay unti-unti na nga nagiging prutas ang sarap ng tulog ni Mausi. At bakas sa muka ng daga ang pagkagulat: mga kuya, may kailangan ba kayo kay Mausi? Kung wala naman, aalis na si Mausi ha, mungkahi ng chieftain ng Beast Tribe habang sumisigaw sa kanyang kasamahan. Lintik na daga, ang bilis, hindi basta-basta ang kapangyarihan ng prutas. At makikita natin ang daga ay kumaripas ito ng takbo. Tugon ng chieftain ng Wood Tribe: huwag nang magbabadya, habulin niyo siya, bilis. At makikita natin ang daga ay inaatake ng chieftain ng Wood Tribe habang umiiwas sa pag-atake. Mungkahi ng daga habang pinagpapawisan: demonyo, tumigil ka. Mag-usap tayo. Si Mausi ay isang makatarungang daga. At makikita natin ang isang lagusan at napapatanong na lang ang daga kung ano yun. Kasunod nito ay agad pumasok ang daga sa lagusan. Mungkahi ng daga habang nahihilo: nalilito si Mausi, nasaan ako, sino ako? Mungkahi ng chieftain ng Feather Tribe habang inaatake ng daga. Nakuha nito ang kakayahan ng spatial teleportation mula sa pagdigest ng prutas. Kung makakatakas ito at tuluyang ma-refine ang kapangyarihan, tapos na tayo. Kailangan natin tapusin ito ngayon, Sky-Piercing Feathers. At makikita natin ang daga ay tinamaan ito ng pag-atake. At napapasigaw na lang ito sa sakit, mungkahi ng daga habang nakahandusay. Ayaw ni Mausi makain, gusto lang ni Mausi mabuhay. Pahabol pa ng daga dito na ito nagtatapos. Kasunod nito makikita natin ang chieftain ng Stone Tribe. Ay gumamit ito na soundwave na atake sa lakas ng teknik ng chieftain ng Stone Tribe. Makikita natin ang daga ay tumilapon at makikita natin ang daga napapasigaw na lang ito sa tinamong niyang pinsala. At bumagsak ito sa sahig, mungkahi ng chieftain ng Feather Tribe at makikita natin ang daga ay nagtamo ito ng pinsala. Isang maruming daga ang nangahas na nakawin ng Grand Luo Immortal Fruit. Alam mo ba kung gaano ito kahalaga? Paano mo nagawang hawakan yun? Ikaw na hamak na nilalang. Tugon ng chieftain ng Beast Tribe: ano, di ka na makatakbo aha? Akala mo ba talaga na dahil kinain mo ang prutas, makakatakas ka na sa amin? Mungkahi ng munting daga: wala namang pangalan niyo sa prutas. Bakit? Bawal bang kainin ni Mausi? Tapos ngayon, si Mausi pa may kasalanan, ang daya naman. Liwanag ng chieftain ng Stone Tribe: ang Grand Luo Tree ang nagpapalakas sa buong realm na ito. Inaabot ng napakahabang panahon bago ito mamunga ng kahit isang prutas. Ang sinumang kumain nito ay makakamit ang Grand Luo Immortal Body, ang pinakamakapangyarihang katawan sa Kunlun Realm. Ilang henerasyon ang pinangangalagaan ito ng aming mga tribo, tapos bigla ka na lang sumulpot at ninakaw ito. Karapat-dapat kang mamatay, isauli mo ang prutas sa tunay nitong lugar. Mungkahi ng munting daga: ano, hindi alam ni Mausi na ganun pala kaseryoso yun. Ngayon anong gagawin ko? Mamamatay na si Mausi at napapasigaw na lang ang munting daga at humihingi ng tulong.
Habang aatakihin na ng chieftain ng Stone Tribe ang munting daga at sinabihan ito na mamatay na ito. Kasunod mapapansin natin ay may malakas na aura mungkahi ng chieftain ng Stone Tribe habang napalingon. Ang aurang ito sabay tanong sino yan at makikita natin walang iba ang dumating kung hindi ang ating bida habang nakangiti. Mungkahi ng ating bida system yung enerhiyang na-detect mo nasa loob ng dagang to. Tugon ng system sa ating bida ding, tama, kinain nito ang Grand Luo Immortal Fruit at ngayon ay taglay na nito ang Grand Luo Immortal Body, isang napakalaking potensyal. Ding, bagong misyon, gawing alagad ang puting dagang mabalahibo. Gantimpala, sobrang halaga, sa isip-isip ng ating bida habang nakatingin ito sa munting daga. Ang Grand Luo Immortal Body ayos yan nakakaintriga. Mungkahi ng munting daga habang umiiyak ito sa ating bida. Mr. Hero, iligtas mo si Mausi, gusto akong kainin ng mga bully na to. Sa isip-isip ng ating bida bakit parang laging ako na lang ang negal iligtas ng mga magiging alagad parang si Tang Sanzang na yata ako. Si Little Hong, sobrang pasaway pero mukhang masunurin tong matabang daga na to, perfect na material para sa alagad. Mungkahi ng chieftain ng Beast Tribe habang nagsagawa ng pag-atake sa ating bida. Manghihimasok ka, paano mo kami ignorhin magbabayad ka sa ginawa mo? Tugon ng ating bida habang madali lang pinigilan ng ating bida ang sandata ng chieftain ng Beast Tribe gamit lamang ng isa niyang kamay. Ang munting daga na to ay akin, at dahil maganda ang mood ko, pababayaan ko na kayo. Ngayon, tumakas na kayo mungkahi ng chieftain ng Stone Tribe. Nasa parehong antas ka lang ng pagsasanib ng katawan tulad namin, akala mo ba espesyal ka? Tugon ng chieftain ng Beast Tribe, oo, sabay-sabay natin siyang durugin. Ngunit ang ating bida ay tinitigan lang ito ng seryosong habang walang ekspresyon sa kanyang muka. Kasunod nito makikita natin na binigyan ng ating bida ng isang suntok ang chieftain ng Beast Tribe at mapapansin natin ang lakas ng puwersa ng suntok ng ating bida. Sa lakas ng suntok ng ating bida makikita natin ang chieftain ng Beast Tribe ay tumilapon ito tanong ng chieftain ng Beast Tribe sa ating bida habang napapasuka ito ng dugo. Paanong nagkaroon ng ganong kalakas na puwersa ang isang simpleng suntok? At agad na ring umatake ang chieftain ng Feather Tribe at ang chieftain ng Wood Tribe patungo sa ating bida. Tao ka lang, patay ka na mungkahi ng ating bida habang unti-unti nagpalabas ng kanyang aura. Dahil pinipilit mong lumaban huwag mo kong sisihin. Habang nakalutang ang ating bida sa dakilang mapanglo na daliring nagkukulong ng langit. At agad din inatake ng ating bida ang mga halimaw. At makikita natin ang chieftain ng Stone Tribe ay gumawa ito ng shield. Tugon ng chieftain ng Stone Tribe huwag mo kaming itulak sa sukdulan. Kasunod makikita natin ang chieftain ng Wood Tribe ay tumulong na rin sa chieftain ng Stone Tribe para mapanatili ang shield nila dahil hindi na kinakaya ng chieftain ng Stone Tribe ang lakas ng pag-atake ng ating bida sa kanila. Mungkahi ng ating bida nagdala pa kayo ng mga panibagong kasama hindi masama. Pahabol pa ng ating bida sige, panahon na para subukan ko ang bagong gantimpala ko. At agad nang ginamit ng ating bida ang bago niyang teknik na tinatawag na Celestial Emperor's Dharma Form at makikita na lang natin ang malaking ng imahe ang nabuo sa laki nito ay nanliit na lang ang mga kalaban ng ating bida na halimaw. Mungkahi ng chieftain ng Beast Tribe at makikita natin ang dalawang niya kasamahan ay nanginginig na lang ito sa takot. Ito sa ilalim ng nakakatakot na presyon ng napakalaking anino na to. Wala kaming ibang halaga kundi mga langgam, lampas na ito sa aming kakayahan sa isip-isip ni Ouyang Feng habang nakatingin sa imahe ito ay isang kakayahan ng Dharma Form, mas malakas pa kaysa sa nanghanging temple, sino kaya ang kayang magpatawag ng ganitong lakas baka si Heavenly Lord Ye? Paano posibleng umiral ang ganitong kalakas na Dharma Form kahit ang pinakamalalakas sa Central Domain ay humihina sa paghahambing, ang tanging magagawa namin ay magluhod. At makikita natin si Hong habang lumilipad dito patungo sa penanggalingan ng Dharma Form. Sa isip-isip ni Hong habang pinagpapawisan isa na namang pakana niya ilan pa bang mga lihim ang meron siya. Mungkahi ng ating bida nariyan na ang makalangit na emperador, paano kayo maglalakas loob na tumutol? Mungkahi ng chieftain ng Stone Tribe sabay umatake ito sa ating bida. Lahat, umatake tayong sabay-sabay ngunit ang chieftain ng Scale Tribe at chieftain ng Beast Tribe ay nanginginig na ito sa takot.
At napansin na lang ng chieftain ng Stone Tribe ang kanyang kasamahan ay hindi ito sumunod sa kanyang. Pati ang chieftain ng Feather Tribe ay hindi na rin ito makagalaw dahil sa lakas ng pressure. Mungkahi ng chieftain ng Stone Tribe, ikaw tugon ng ating bida. Matigas na bato, ikaw ang pinakamatibay dito. Kasunod makikita natin na ginamit ng ating bida ang teknik na tinatawag na Heaven Severing Finger sa chieftain ng Stone Tribe at makikita natin na buong-buo na tinanggap ng chieftain ng Stone Tribe ang pag-atake ng ating bida. At makikita natin ang katawan ng chieftain ng Stone Tribe ay unti-unti itong nawasak at napapasigaw na lang ito. At tuluyan na ring nabura ang chieftain ng Stone Tribe. Mungkahi ng chieftain ng Wood Tribe habang nanginginig sa takot. Ito ay kakilakilabot tugon ng chieftain ng Beast Tribe habang pinagpapawisan. Heavenly Lord, inaamin namin kami naging padalos-dalos. Tapusin na natin ang laban na ito, wala nang kailangang magkapinsalaan. Kasunod nito makikita natin ang malaking kamay ng Dharma form ng ating bida patungo sa bastardong mga halimaw. Peste kang tao, hinding-hindi ka patatahimikin ng aming mga tribo. At makikita natin ang malakas na pagsabog ang nangyari. Mungkahi ng ating bida, itigil mo na yang sot-sot kung kaya niyong patayin ako. Sana ginawa nyo na kanina pa. Bakit ngayon biglang gusto nyong makipag-ayos? Pahabol pa ng ating bida habang nakatingin sa butas. Ang Dharma form ng Celestial Emperor ay malakas, pero naubos nito ang 80% ng aking enerhiya, hindi ito pwedeng gamitin ng paulit-ulit. Panahon na para kunin ang aking alagad. Nasaan na ang magiging alagad ko? Yung munting daga na yun, nangakong magiging masunurin. Tumakas ba siya habang abala ako sa pakikipaglaban? Sa isip-isip ng munting daga habang pinagpapawisan. Nakakatakot, muntik nang atakihin sa puso si Mausi sa anino ng hayop na may 2 paa. Gusto mo raw iligtas si Mausi, pero mas nakakatakot ka pa kaysa sa 6 na bully na yun. Pahabol pa ng munting daga habang kumaripas ito ng takbo. Pero pagkatapos akong tamaan ng bato na yun, hindi naman masakit. Ngayon lang tumakbo si Mausi ng ganito kabilis. Ito ba ang kapangyarihan ng prutas sa loob-loob ng munting daga? May masamang pakiramdam si Mausi, papalapit na yung 2 paa na halimaw. At makikita natin ang ating bida ay humahabol ito sa munting daga. Tanong ng ating bida sa system, andan ba yung daga sa unahan? Tugon ng system sa ating bida, tama, tuloy-tuloy ka lang, malapit mo na siyang maabutan. Pahabol pa ng ating bida, kaya pala mabilis, galing pala sa Grand Luo Immortal Body. Kung wala yung sistema, nakatakas na sana yun, pero pag nahuli ko yan. Sa isip-isip ng munting daga habang pinagpapawisan. Oh no, lumalapit na, paano niya ako natutuntun sa ganitong kalaking kagubatan? Kasunod nito makikita natin na bigla na lang sumulpot ang ating bida sa harapan ng munting daga at bakas sa muka ng munting daga ang pagkagulat. At nanginginig na lang ito sa takot sa ating bida. At agad hinawakan ng ating bida sa buntot ang munting daga at napapaiyak na lang ito, hindi gustong mamatay ni Mausi. Mungkahi ng ating bida sa munting daga, nangako kang paglingkuran ako, bakit ka tumatakbo ngayon? Tugon ng munting daga habang pinagpapawisan, masyadong nakakatakot ang aura ng master, akala ni Mausi kakainin mo rin ako. Mungkahi ng ating bida habang tinatakot ang munting daga. Nakatikim na ako ng baka at karne ng kabayo, hindi ko pa nasubukan ang daga. Sinong nakakaalam, baka masarap ka pa. Tugon ng munting daga habang pinagpapawisan at papaiyak. Maasim ang karne ni Mausi, sobrang kadir at magdudulot pa ng utot na walang tigil. Mungkahi ng ating bida habang tumatawa at makikita natin ang munting daga na himatay dahil sa takot sa ating bida. Ngayon mas lalo pa akong na-curious, lumapit ka rito Mausi. At nawalan na lang ito ng malay dahil sa takot, pahabol pa ng ating bida. Ganito pala kabagsik ang may-ari ng Grand Luo Immortal Body. Hindi na nakapagtataka kung bakit tumakbo, pero medyo cute naman, sige, iingatan ko na lang bilang alaga. Lumipas ang 2 oras ang nakalipas, makikita natin ang ating bida habang nagluluto ito ng kanyang pagkain. At makikita natin ang munting daga ay naamoy niya ang pagkain na niluto ng ating bida. Amoy masarap, buhay pa kaya si Mausi, mungkahi ng munting daga habang nagugulat at papaiyak, malaking kaldereta kaya ba niyang tugon ng ating bida sa munting daga. Lumapit ka rito, wala nang laro ng pusa at daga at makikita natin ang munting daga ay nakatingin ito sa barbecue na manok.
Mungkahi ng ating bida sa munting daga habang binigyan niya ito ng pagkain. Nakakaawa heto, kainin mo to, tugon ng munting daga. Ang sarap, salamat, anong karnito ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap? Mungkahi ng ating bida habang nakangiti, kuneho, tugon ng munting daga habang nalulungkot. Ang cute ng mga kuneho, bakit kinakain ang mga kuneho? Mungkahi ng ating bida habang nakangiti, edi kainin na lang natin si Mousy. Tugon ng munting daga habang nanginginig sa takot. Huwag, mas kawawa si Mousy kaysa sa mga kuneho, kainin na lang ang mga kuneho. Pahabol pa ng munting daga sa ating bida, Master, pwede po bang makahingi pa si Mousy ng karne? Mungkahi ng ating bida habang nakangiti, sige, pero kapalit niyan, ako na ang magiging master at guro mo, ayos ba? Tugon ng munting daga sa ating bida, guro, hindi karapat-dapat si Mousy, at delikado ata to. Mungkahi ng ating bida, tigil na sa kadadaldal, busog ang mga alagad ko, at pinoprotektahan ko sila, tatanggapin mo o hindi? Tugon ng munting daga habang tuwang-tuwa, oo, gusto ni Mousy ng guro, gustong-gusto ni Mousy na may kakampi. Mungkahi ng ating bida, edi yumuko ng maayos, tugon ng munting daga sa ating bida. Ang alagad na si Bai Xiaoxi ay magalang na bumabati sa kanyang master. Kasunod ay agad din inabisuhan ang ating bida ng system. Binabati kita, host, tapos na ang misyon, gantimpala, Supreme Divine Ability, 5 siklo ng pagkapawi. 5 siklo ng pagkapawi, winawasak ang lahat ng nasa daraanan nito, malawak na AoE damage. Karagdagang gantimpala, Grand Law Scripture, ayon sa kakayahan ng alagad. Ipinagkaloob na ang mga gantimpala, itrato ng mabuti ang iyong alagad, walang pang-aabuso sa hayop. Isa pang malupit na galaw, maganda system, tigil-tigil na, sa aking marangal na kalikasan, hindi ko kayang saktan ang isang alagad. At dito muna nagtatapos ang ating video. Kung gusto mong subaybayan ang ating kwento, huwag kalimutan mag-subscribe at pakilike ang ating video, malaking tulong na yan sa ating channel. Kung gusto mo naman na magbigay ng matinding suporta, pumunta ka lang sa comment section at pindutin mo lang ang super thanks dyan. Maraming salamat mga boss.